Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Napangiti si Kalia nang umalis ang mga tao sa loob. Sa wakas, magiging okay ng lahat. At tuwang-tuwa siya tungkol dito na parang gusto niyang tumakbo sa buong gusali. Ang galing mo, Angelo. I am so proud of you. I never expected that you will pull everything out. Komplimento naman ng ama ni Kalia kay Angelo at ngumiti lang ito. Ngunit hindi umabot sa mga mata niya sa katumango. Hindi ko ini-expect na ganyan din pala siya magsalita, Franco. Komento rin ng ama ni Angelo. Well, I think he got it from you. Ang galing mo sa negosyo. Minana niya siguro ang business mindset ability mo. Sagot naman ng nanay ni Kalia. Nasa conference room pa rin sila. Napagdesisyon na ng kanilang mga magulang na doon na sila mag-usap para mas madali. Umupo silang lahat sa upuan nila. Kaharap ni Kalia si Angelo. Tahimik lang nakaupo sa kanyang upuan, mukhang bored at hindi interesado sa susunod na agenda. Inaasahan na ito ni Kalia. So, about the wedding? Nasabi na namin kay Kalia. Ang kanyang ina ang nagsimula ng usapan. So, kailan tayo magse-celebrate ng kasal? Tanong naman ng mama ni Angelo saka tumingin kay Angelo. Hindi sumagot ito ng 1 minuto. Saka tumingin kay Kalia. Kahit kailan niya gusto. Sagot niya na walang emosyon sa boses niya. Parang nasaktan si Kalia sa paraan ng pagtingin nito sa kaniya. Para siyang estatwa lang doon na hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun ang tingin sa kanya ng lalaki. How about you, Kalia? Kailan mo gustong ganapin ang kasal mo? Ang tatay ni Angelo ang nagtanong sa kanya. Nakatitig pa rin ang mga mata ni Kalia sa lalaki. Ganon din ang lalaki sa kaniya. Walang kahit sino sa kanilang dalawa ang gustong ibaling ang kanilang mga mata. Sinusubukang intindihan ni Kalia kung ano man ang gustong iparating ng lalaki sa kanyang walang emosyong mga titig. Bumuntong hininga siya, saka inalis ang tingin sa kanya, saka tumingin sa ama. Okay lang ako kahit kailan, tito. We should prepare as soon as possible. Gusto mo ba ng grand wedding, honey? Tanong ng mama niya sa kanya at umiling siya. Hindi pinangarap ni Kalia na magkaroon ng grandeng kasal. Simple lang ang gusto niya. Kasama ang kanyang pamilya at ang pamilya ng kanyang magiging asawa. Umiling siya. Hindi. Simple lang ang gusto kong kasal. Simpleng sagot niya saka muling tumingin kay Angelo. Tumango ang kanilang mga magulang. Busy ang pamilya nila sa pagpaplano ng kanilang kasal at tahimik lang silang dalawa na nakikinig. Parang walang masabi si Kalia. Nakatingin lang siya sa ilalim ng table pero natahimik silang lahat at nabigla na magsalita si Angelo. Maaari ba nating tapusin ang kasal bukas? Sabi niya nang wala sa oras at lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Puno ng gulat at gulat sa sinabi niya. Sigurado ka ba, anak? May oras pa tayo para maghanda. Hindi mo kailangang magmadali, sabi ng tatay ni Angelo. Nagulat si Kalia sa biglang mungkahi ng lalaki. Hindi niya mawari ang nais nitong iparating. Iba ang kinikilos ni Angelo sa sinasabi niya. Makikita sa mga kilos niya na hindi niya ito gusto. Pero base sa mga salita niya ay ibang-iba. Nalilito siya partikular at hindi niya alam kung matutuwa siya dito o masasaktan siya. Oo, simpleng sagot nito na nakatingin pa rin sa kanya. Walang emosyon ito. Ang kanyang mga mata ay parang bato na walang emosyon. Parang napakalamig at walang kabuhay-buhay. Wala na tayong magagawa kung gayon. Imbes na planuhin nating mabuti ang kasal, sinabi na ni Kalia
na talagang ayaw niya ng ingranding kasal. Kaya kung ganoon nga, why not to do it tomorrow in a simple way, in a simple celebration? Sabi niya saka tumingin sa parents nila. Hindi makapaniwala si Kalia sa sinabi ng lalaki. Parang napakadali para sa kanya na magdesisyon ng ganong kadali. Parang wala siyang girlfriend. Pero naalala ni Kalia na naghiwalay na silang dalawa dahil iniwan siya ni Amanda. Pero masyado pa rin nagmamadali siya sa desisyon niya. Parang naisip ni Kalia na pinipilit lang niya ang sarili niya at the same time, sa tingin niya ay gusto rin niya ito. Siya ay naguguluhan. Hindi niya mawari ang takbo ng isip ng lalaki. Okay lang ba sa'yo, Kalia? Tanong ng mga magulang ni Angelo sa kaniya. Napatingin siya sa kanila. Lahat ng mata ay nasa kanya. Hinihintay na sagutin niya ang mga tanong. Saka siya tumango. Then it is settled then? The wedding will be held tomorrow. I'm so happy and excited about it. Ang ina ni Angelo, si Claudia, ay pumapalakpak sa magkabilang kamay niya sa sobrang excitement. Salamat Franco sa pagtulong sa amin. Ani ng ama ni Angelo na si Hector, saka tumayo sa kinuupuan niya. Tumayo din ang ama ni Kalia at tumango sa kanya. It's my pleasure, pero ako dapat ang magpasalamat sa iyo, lalo na kay Angelo. Sabi ng tatay ni Kalia, saka tumingin kay Angelo na tahimik pa rin. We should get going now. We will also inform our board about the decision. Yung tita Trina niya ay tumingin kay Angelo. Stay here for a little while anak. You and Kalia should talk about things regarding your marriage. Okay ma'am. Simpleng sagot ni Angelo saka hinalikan ang magkabilang pisngi ng kanyang ina. At saka siya nagpaalam. Lumabas na rin ang conference room ang mga magulang ni Kalia. At ang naiwan ay si Kalia at Angelo. Tahimik lang sila. Hindi sila nagsasalita sa isa't isa. Nakatingin lang si Angelo sa paniya na board. Napamuntong hininga si Kalia. Alam niyang ayaw sa kanya ni Angelo. At alam niyang ayaw siya nitong pakasalan, ngunit sa nakalipas na 5 taon ay tinago niya ang tunay na nararamdaman at hinintay siya dahil may girlfriend pa ito. Pero ngayon naghiwalay na sila, gusto niyang maging makasarili. Kahit alam niyang ayaw nito sa kanya, pipilitin niya ang sarili. Who knows, baka isang araw magkagusto rin siya sa kaniya. Pero ang pagtingin sa lalaki ngayon ay parang naaawa siya. You don't have to force yourself if you don't want to. Don't worry, I'll tell my parents to stop this. Sabi ni Kalia kay Angelo. Nasasaktan siyang makita ang lalaki na nasasaktan. Kahit subukan niyang tingnan ito ng walang emosyon. Kahit hindi niya ipakita ang totoong nararamdaman, alam niyang nasasaktan siya. And then, what will happen to our company? Nag-iisip ka pa ba? Iritadong sagot niya. Sasabihin ko sa mga magulang ko na tulungan ka pa rin kahit walang kasal. You don't have to worry about it. My parents will listen to me. Hindi mo maintindihan. Bobo ka talaga. Alam mo ba? Wala akong ugali na umatras sa desisyon na ginawa ko. At ayokong magkaroon kami ng utang na loob sa iyo. Oo, ang pamilya ko at pamilya mo ay magkaibigan. Sila lamang magkaibigan. Pero hindi tayo Kalia. Hanggat kaya ko pa, ay gagawin ko. Tsaka, hindi mo naman kailangang umarte na parang ayaw mo. Kung alam ko lang, ikaw na siguro ang nagsuggest sa parents mo about this idea. Knowing you, hay nako, tinutuyo siya ng lalaki. Nagulat siya sa sinabi nito. No, you are definitely wrong. I am not the one who said about the marriage. I was just told by my parents. Ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Drop the act, Kalia. It won't work on me. But there's no need to worry. I'll make you the happiest person in the world during the wedding. Sabi ni Angelo sa kaniya. Mabilis na tumibok ang puso ni Kalia
sa sinabi nito. Ngunit biglang natigil na magsalita ulit ang lalaki. Pero pagkatapos nito, sisiguraduhin kong sisirain ko rin ang buhay mo, gaya ng ginagawa mo sa akin ngayon. Matigas niyang sabi na delikado ang boses niya. Parang gusto siyang patayin. Maghintay ka lang at sisiguraduhin ko na tiyak na mabubuhay ka sa impyerno. Parang may kung anong tinik at sakit na naramdaman si Kalia sa kanyang dibdib sa mga sinabi sa kanya ni Angelo. Hindi niya alam kung paano at bakit niya nasabi iyon sa kaniya. Wala man lang siyang ginawang masama, pero ang lalaki ay patuloy na sinisisi sa kanya ang lahat na nangyayari. Hindi naman niya talaga pinilit ang kanyang mga magulang na pakasalan si Angelo. Nagulat lamang siya sa sinabi ng mga ito sa kaniya. Ngunit bakit parang siya pa ang may kasalanan? Kapalit iyon ng tulong na ibinigay ng kanyang pamilya sa pamilya ng lalaki. Ngunit kung simula pa lang ay sinabi niya o ayaw niya, ay hindi siya pumayag sa kabayaran na hinihingi ng kanyang mga magulang. Gagawin niya. Wala naman sigurong problema ngayon. Gusto man niyang ipaintindi sa lalaki ang lahat na wala siyang kinalaman at wala siyang alam sa kasal, hindi nakikinig ang lalaki at ipinipilit pa rin ang bagay na hindi niya ginawa at patuloy pa rin sa pagsisi sa kanya. Minsan, hindi na rin niya maintindihan kung bakit ayaw sa kanyang lalaki at galit na galit ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Siguro dahil gusto niya ang lalaki at iyon ang nagpagalit at nagagalit sa kanya. Pero bakit? Masama bang magkagusto sa kanya? Masama bang mahalin siya? Anong ibig mong sabihin, Angelo? Nagugulong tanong niya sa lalaki. Hindi niya lubos na maunawaan kung ano talagang ibig sabihin nito. Huwag kang umarte na parang wala kang alam. Kahit 100 beses mong itanggi, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Dahil naniniwala ako na planado mo ang lahat sa simula pa lamang. Alam kong kinausap mo ang iyong mga magulang at nagbungkahi tungkol sa kasal bilang kapalit ng tulong nila. Plano mong sirain ang buhay ko para sirain ang relasyon namin ni Amanda. But I'm sorry to burst your bubble. Hindi mangyayari ang mga binabalak mong sirain ang relasyon namin ni Amanda. It doesn't mean that I said yes to the marriage. I already like you. It means na gagawin kong miserable din ang buhay mo. I will make sure that you will regret everything you did. Sabi ni Angelo sa kanya na may halong pagbabanta at nakaramdam siya ng kaba, hindi dahil sa sinabi nito kundi dahil sa hinanakit at galit na nakikita sa mga mata nito. Sasagot na sana siya pero biglang tumayo si Angelo at mabilis na lumabas ng conference room na hindi man lang nagpaalam sa kanya at hindi siya nakapagpaliwanag. Dire-diretso lang itong lumabas at hindi man lang siya nilingon. Napabuntong hininga na lang si Kalia. He is giving her a hard time now. What if tuloy pa rin ang pagsasama nila in the future? Umiling si Kalia para burahin ang kanyang iniisip. Huminto din si Kalia sa kanyang upuan. Pagkatapos ay pumunta sa opisina ng kanyang mga magulang para sabihing uuwi na siya. Pagdating niya doon, akala niya makikita niya si Angelo, pero habang nililibot niya ang tingin sa buong kwarto, wala siyang nakitang Angelo. Mom, Dad, tinawag niya ang mga ito. Sinusubukang kunin ang kanilang atensyon dahil parehong masaya ang kanyang mga magulang at may tinuturo sa librong hawak nila. Ngunit hindi pa rin napapansin ng kanyang mga magulang ang kanyang pagtawag, kaya pumunta siya sa harapan nila. Tumingala ang kanyang mga magulang at ngumiti ng malawak nang makita siya. Hi honey, nag-usap na ba kayo ni Angelo? So excited ka na ba sa tomorrow big event of yours? Tanong ng mama niya at ibinalik ang tingin sa librong hawak niya. Nang sumilip si Kalia kung ano ang pinagkakabala ng tingnan, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat. Mom, Dad, ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Gulat na gulat niyang tanong sa kanila. Ang nakita niya sa libro ay mga larawan ng mga cute na sanggol. Oh honey, we are just too excited na finally ikakasal na kayo. And it will be tomorrow.
So after the wedding, you know you will have a moon stage. So definitely, something good will happen. And these cute little ones will be the result of it. Oh, excited na ako maging lola. Excited na sabi ng mama niya na medyo kinilig pa. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga magulang niya. Nagkakaroon siya ng problema tungkol kay Angelo. Kung saan, hindi na sigurado alam dahil ayaw niyang ipalam sa kanila. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga magulang ay may kung anong emosyon siyang naramdaman. Tinitingnan pa din nila ang mga larawan ng mga sanggol. Mom, that is so early for that. Hindi mo ba alam na parang binubugo mo ako this time? Tanong niya sa kanyang ina at umiling-iling na hindi makapaniwala. Tumingin sa kanya ang kanyang ama at tinapik ang kanyang mga balikat. Just don't mind your mother, honey. Tumatanda na siya at tuwang-tuwa siya dahil excited na siya sa kasal mo. Paliwanag sa kanya ng kanyang ama na si Franco at tumangulang siya. Anyways, what do you want? Tanong ng kanyang ina at napatingin siya rito. Tapos na ba tayo rito? Pwede na ba akong umuwi? Inis na tanong niya. How about Angelo? Sasama ka sa kanya? Ang tatay niya ang nagtatanong sa kanya at umiling si Kalia. Kanina pa po siyang umalis. Akala ko dito siya pumunta. Baka umuwi na siya. Nagkibit balikat si Kalia. Ganun ba? Sige, tatawagan ko na lang si Willie at sasabihin kong sunduin ka, okay? Tumango si Kalia bilang pagsang-ayon. Kinakabahan siya sa mangyayari bukas at tila umalis ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Parang nahihirapan siya at the same time hindi niya maintindihan na nasisiyahan din siya. Napabuntong hininga na lang siya at makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang driver nila para sunduin siya. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang saka bumaba ng gusali. Nang sa wakas ay nakalabas na siya, dumaloy ang bugso ng hangin sa buong katawan niya at napaka-presko sa pakiramdam niya. Hindi niya naramdamang igalaw ang kanyang katawan. Sumakay siya sa kotse nila at pinagbuksan siya ng driver at nagmaneho pabalik sa bahay nila. Habang pauwi na sila sa kanilang bahay, ay hindi niya maiwasang maalala ang hinanakit at galit sa mga mata ni Angelo. Natupad ang hiling niya na tingnan man lang siya nito, pero hindi sa ganoong paraan. Gusto niyang tingnan siya nito nang may pagmamahal at may mga ngiti sa kanyang mga labi. Ganyan din ang pagtingin niya kay Amanda, tulad ng kung paano niya ito minahal. Gusto niya rin itong maramdaman. Gusto niya na matulad sa kanya at umaasa siya at hinihiling na sana siya na lang si Amanda para mapansin ni Angelo ang pagmamahal niya para sa lalaki, para mabigyan din siya nito ng importansya. Habang binabagtas ni Kalia ang daan patungo sa kanilang bahay, ay samot-saring tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Napagtanto niya na napakalaking responsibilidad ang mapako sa isang tao na hindi niya mahal. Alam niya na para sa ikaunlad ng kumpanya nila ang gagawin nilang pagpapakasal. Pero ano kaya ang magiging buhay niya sa piling ni Angelo? Biglang nagring ang cellphone ni Kalia at nakita niya na tumatawag ang kaibigan si Lisel. Hello Kalia? Ano bang ibig sabihin ng chat mo? Seryoso ka ba? Magpapakasal na kayo ni Angelo? Sambit ni Lisel sa kabilang linya na may halong pagtataka at pagkagulat. Oo friend, ipinagkasundo kami ng mga magulang namin at para na rin sa ikauunlad ng mga kumpanya namin. And besides, mahal ko naman si Angelo. Sambit ni Trina sa kaniya. Oo friend, alam kong mahal mo si Angelo, pero hindi yun sapat kung hindi ka rin naman mahal niya. Pero syempre, naniniwala pa rin ako sa goodness. Sana ay magbago siya. Sana ay magbago ang pakikitungo niya sa'yo. At sana ay mahalin niyo ang isa't isa. Nandito lang ako friend, suportahan kita kahit na anong mangyari. Sambit ni Lisel sa kanya na may halong pag-alala.
Bukas na ang kasal namin, friend. Hindi bale, natuturuan naman ang puso. At gagawin ko lahat para mahalin niya rin ako. At magkaroon kami ng masayang pamilya. Mamahalin din ako ni Angelo kasabay ng pagmamahal namin dalawa sa aming mga kumpanya. Napabuntong hininga lamang si Kalia habang binabagtas ang kahabaan ng avenue. Maging matagumpay kaya ang kasalan ni Kalia at Angelo? Maging maayos kaya ang samahan nilang dalawa bilang mag-asawa, alang-alang sa mga kumpanya nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!